pinahahalagahang sektor ng PhilHealth ay ang ating mga senior citizens. Siyempre, protektado ba ng PhilHealth ang ating mga seniors at ano po yung basehan natin for the coverage of our senior citizens? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Sa pinahahalagahang sektor ng PhilHealth ay ang ating mga senior citizens. Siyempre, protektado ba ng PhilHealth ang ating mga seniors at ano po yung basehan natin for the coverage of our senior citizens? Magandang katanungan po yan, DJ Alex. At sa ating mga tagapakinig na senior citizen, meron po tayong batas under Republic Act 10645. Ito po yung mandatory PhilHealth coverage of all senior citizens po. Okay. And sino-sino po yung maaring mag-consider as senior citizens for automatic coverage sa ilalim ng PhilHealth? At saka, may babayaran pa ba ang ating mga senior citizens? Thank you po, DJ Alex. Magandang katanungan din po yan para malaman po ng mga senior citizens kung paano po nila magagamit ang kanilang PhilHealth. Kailangan po Filipino citizen, may 60 years old and above, automatic po silang covered na po ni PhilHealth. And wala na din po silang babayaran na premium contribution. Okay, and paano naman po yung mga dual citizens na senior na? Okay, maaari pa rin ba sila maging covered sa ilalim ng PhilHealth? Yes po. Marami nga po nagtatanong ng ganyan, pero covered po ang ating mga dual citizen. Provided po, magpakita po sila ng proof of Filipino citizenship and at least meron po silang 6 months residency dito po sa Philippines. Okay, when we say dual citizen, ito yung American citizen siya tapos Filipino din. Yes, okay. Alright, and ano naman po ba yung pagkakaiba ng senior citizen sa mga lifetime members? Sino naman ang sakop bilang lifetime members? Ang senior citizen po ay automatic po covered na po ni PhilHealth. Ang lifetime at wala po siyang premium contribution. Ang lifetime member naman po, sila po yung may 120 months or 10 years po na nabayaran para ma-consider po sila na lifetime member. 10 years. O paano halimbawa like ako, matagal-tagal na? Pwede ba nun yun? Ganun ba yun? Bilangin natin. Pero dapat umabot ka man ng 60. Kasi DJ Alex, may mga qualifiers 200 na yung monthly contribution. 60 naman, DJ Alex. Akala ko pag naka 10 years na. Pwede ng lifetime. Pwede ng lifetime. Di ba pwede yung ganun? Sa bagets mo na yan. Sabi niya, wish ko lang. Sabi ko, DJ Alex, kasi, diba, yung mga senior po natin, have two options po kasi. So, saan kayo swak? Doon tayo. Okay. So, senior citizen po, automatic yan. Pag dating ng 60, pagtungtong ng 60 ng individual natin, whether ikaw ay nagtrabaho or hindi po, ayan, hindi man nakompleto yung 120, meron pa ring senior citizens program for them, automatic. Yung lifetime naman po, ito yung mga dating nagtrabaho na nanay, tatay natin, lolo't lola natin, na pagtungtong ng 60, retired na sila, at yun nga po, may 120 months na contribution. So, sabay po dapat na ma-meet yung two qualifiers natin na yun. Yung age niya, 60 years old and above, and yung ating at least 10 years or 120 months contribution para masabi na lifetime member. At ang maganda doon, senior citizen ka man, na category or lifetime members, ay po, Tangboy. Boy! Ang idol natin. Ayan. Ay pareho din po ng benepisyo sa PhilHealth at wala na silang babayaran na premium contributions. Pero makagamit sila ng benepisyo. Okay. Kinakailangan po ba magparehistro pa yung mga senior citizens at lifetime members natin? At ano po ba yung kahalagahan nito? Yes po, hinihikayat po namin sila na magpa-register po sa PhilHealth para ma-issuehan po sila ng PhilHealth identification number. Para in case man po na may hospitalization, at least updated na po yung kanilang mga record.
Kailangan yun, di ba, partner Oo. Mons? Kasi mag-shift ka rin. Yung mga lifetime members kasi natin, dating nagtrabaho yan, may PhilHealth number na. Pagdating ba sa lifetime member, mag-change yun, Miss Diane? Or still the same pa rin siya na PhilHealth Same number? pa rin po yung PhilHealth number po nila. So, kung na-issuehan po sila ng PhilHealth number dati as employed, yun pa rin po yung gagamitin nilang PhilHealth number. Ang Sabi- mag-change lang. Yung membership category. Sabi mo daw kasi automatic cover na ba't pa ako magre-register? Actually, DJ Alex, kaya naman magre-register or mag-update ng record. Kailangan din yun para na monitor natin, na ipapasok natin sa data po ng PhilHealth. And meron tayong listahan kasi ang target natin dapat lahat ng population nakaano na sa atin. Pero ngayon kasi is nandun pa tayo sa proseso na hinahanap pa natin yung lahat ng Filipino na yun. Oo, para ma-ensure na lahat sila PhilHealth member na at lahat makagamit ng benefits. And we segmentize also yung sectors po. Kaya nakikita din namin through the study, napakababa nitong registration natin sa senior citizen. Although automatic na siya at yung lifetime members natin. Pero ngayon po, hinihikayat namin yung mga nanay at tatay dyan, mga lolo at lola po, magparehistro po tayo. Para po nang sa gayon po, matag na tayo as senior citizen member or lifetime members. Yes po. po. Yes. Ano po at saan maaaring magparehistro yung mga senior citizens? At saka may mga documents po ba na kailangan? Maaari po sila magparehistro sa may pinakamalapit po na local health insurance office. Magdala po sila ng any valid ID. Kailangan po naka-indicate po dun sa ID ang date of birth po ni senior citizen. And kailangan din po niya mag-fill out ng PhilHealth member registration form para magka-PhilHealth number po si senior citizen. Okay. And sa pagkakataon po na halimbawa gustuhin na lang ng senior citizen na kumbaga maging dependent, maaari po ba ito at ano yung dapat nilang gawin? Yes po. May option naman po si senior citizen kung gusto po niyang magpa-declare as dependent kay anak. Yun nga lang po, si anak po ang mag-fill out ng PhilHealth member registration form o ang tinatawag po nating PMRF at mag-a-attach po siya ng supporting document. Yun po yung para makita po natin yung relationship po ni member si anak kay senior citizen. Pwede din naman po siyang magpa-dependent kay asawa. Yun nga lang po, kailangan po natin ng marriage certificate. Hindi naman po natin kailangan ng PSA copy yung document na i-attach. Pwede naman po yung mga galing sa munisipyo. Yun nga lang po, kailangan po natin ng registry number at saka receive po sila ng local civil registrar. Okay. Of course, DJ Alex, if I may add, no, kasi may nagtanong din sa akin, nagpatulong sa husband ko. Senior citizen, nabalitaan niya yung ganito sa PhilHealth, nataranta siya, baka hindi na makagamit, naka-admit. Sabi ko hindi, kung di man siya, wala pa siyang PhilHealth number, mag-submit lang ng, pa-fill out niya lang PMRF niya, PhilHealth member registration form, plus yung senior citizen ID niya, ayan, and para ma-register siya sa PhilHealth and magagamit niya yung benepisyo niya. So, no worries po tayo, mga tatay, nanay, ayan, lolo't lola, huwag po tayong mag-alala. Okay, how about dun sa mga kanina senior citizen, this time yung mga lifetime members? Ano naman yung process na dadaanan? And ganun din, ano yung mga dokumento na kailangan nilang isubmit? Yes po, DJ Alex. Kailangan po nila ng service record. Kung dati po silang government employed, kailangan po nila ng certification from GSIS. Kung dati naman po silang private employed, kailangan din po nila ng certificate from SSS. Yun po ang kanilang kailangan, Doc, para DJ Alex, sorry po. Para ma-consider sila na lifetime member. Okay. Kung yung isang lifetime member o senior citizen member po, na-hire pa rin o ginawang consultant, maaari ba na hindi na magpakatas ng premium contributions sa employer? Total consultant na lang naman. Hindi po. Ayon sa batas. Yes, kasi under pa rin po sila ng private sector. So, may employer-employee relationships po sila. Gainfully employed. Yes. So, half pa po sila ng contribution ni employer at saka ni employee. Actually, minsan DJ Alex, baka akala, unfair naman, senior citizen ako, pero ba't pa ako magbabayad?
dahil nakakaano ako, nakakapagtrabaho ako. Kaya lang po yun siguro din yung culture sa Philippines, yung bayanihan. Ganun po yung background ng ating universal healthcare. Yung mga may kakayahang pang magbayad at may trabaho, sila po yung magko-contribute, which is tayo. And then yung mga senior citizens din po na income generating. And yung mga nangangailangan or yung time na makagamit na ng benepisyo, regardless kung 6 years old and above ka or below, pare-pareho naman po yung benepisyo. Ayun. So, ganun po siya. No? Medyo minsan sabihin natin, bakit naman ganyan? Sana din na pala ako nagtrabaho. Pero dapat magpasalamat din po tayo na wala tayong sakit at income generating pa tayo. At talagang willing and able pa rin. Yan po yung social solidar or bayanihan sa universal healthcare. And very productive pa rin. Yes. And idol ko po yung mga yan, yung ating mga senior citizens or 6 and above na talagang very productive at nagko-contribute pa po sa ating nation. Saludo po kami sa inyo. Okay, speaking of benefits, ano nga ba yung mga benefits na laan para sa mga, yun nga, lifetime at saka dun sa mga senior citizens? Entitled po sa senior citizens sa mga inpatient hospital care, outpatient benefits, Z-benefits, at marami pa pong iba. Kung kailangan po maa-admit po si senior citizens sa government health facilities para ma-avail po niya yung no balance billing. Ayan. So, ibig sabihin, yung ating senior citizens po, kapag na-admit sa mga basic or ward accommodation sa government facilities, wala po silang babayaran. Yes po. Ayan. So, again po, para makatulong din po sa ating mga lolo't lola. And of course, din baka makalimutan natin yung field consulta. Ayan. Kasama din sila dyan. So, makikita po natin lahat ng benepisyong natatamasa ng mga paying members natin or direct contributors natin, sila rin po ay ganun din. So, pare-parehong benepisyo po ang ating natatanggap. Tayo po, pati ng mga dependents nila. May mga senior citizens pa rin tayo na may mga dependents, di ba? So, kung ano po yung mga dependents na sakop po ng ating mga regular na mga members po, ganun din yung mga sinanay at tatay natin, tsaka si lolo't lola. And of course, yung mga katarak, ayan, no? Ibang benepisyo Marami natin. po yan. Yung mga usual na Z-benefits yun sa mga cancer, yung mga medyo malaking gastusan. Sakop po natin yan. Okay, ano po ba yung mga dapat tandaan upang magamit o makamit ng ating mga senior yung mga nasabing benefits? So, para po makapag-avail si senior citizen, kailangan lang po niyang mag-present ng PhilHealth Identification Card. In case po na wala po silang PhilHealth Identification Card, pwede naman po yung any valid ID. Basta meron po siya ng proof of kung ano po yung pagkaka-senior po niya. Minsan po, yes. Kasi doon po namin nakikita yung date of birth po nila. Okay, paano at saan maaaring makamit ng ating mga senior ang mga nabanggit na mga benefits? Maa-avail po ng senior citizen at ang kanyang mga dependents ang kanyang dependents ang benefits sa private or government health facilities po. Okay. And para po sa mga senior natin na naka-admit o na-confine sa accredited facilities na hindi pa registered as PhilHealth member, agad po ba na magagamit ito at ano yung nararapat na gawin? So, magagamit pa rin naman po nila. Marami po tayong ganyan. Naka-hospital na po si senior pero hindi pa po siya na-issuehan ng PhilHealth number. So, ma-avail pa rin po niya yung benefits niya. Mag-fill out lang po sila ng PMRF o yung PhilHealth member registration form plus mag-a-attach po sila ng senior ID. Ibibigay po nila ito sa hospital. So, si hospital na po o si health facility, sila po yung mag-i-email po kay PhilHealth para ma-issuehan po ng PhilHealth number. And of course, baka makalimutan din po natin, DJ Alex, kapag ang isang senior citizen as principal member or lifetime member, pwede niyang i-declare na yung kanyang legal spouse as dependent. So, imagine po kung senior citizens for lifetime, principal member ka, then yung legal spouse mo less than 60 years old pero walang trabaho, pwede rin po yun masakop ng programang PhilHealth. Ibig sabihin, wala silang binabayaran pero makakatanggap ng benepisyo din yung legal spouse. And of course, kung may anak pa sila, may mga pagkakataon din pong ganon. Ayan, na si tatay, nanay, may anak po na 20 years old and below. Ayan, so sakop pa rin po yun as dependents ng PhilHealth. So isang lifetime or senior citizen member lang, pwede ang
dependents na legal spouse at mga anak na 20 years old and below na wala pang trabaho, wala pang asawa, or hindi nagdadalang tao. At syempre, magagamit siya agad, DJ Alex, and sa mga manonood natin because of that special feature ng UHC law natin, which is immediate eligibility po. So, wag pong mangamba kung naka-confine na yan. We all have ways na naman po on how to avail of the PhilHealth benefits natin. Yun yung pinaka-the best sa PhilHealth eh. Yun. Kasi gusto natin yun talaga na maramdaman po nila Saka yung hindi po impact. sila mahirapan. Yun, totoo yun. Actually, kaya din po nag-e-exist ang PhilHealth, ayan, para po sa mga miyembro. Kung wala po yung mga miyembro at wala tayong ibibigay na suportang pangkalusugan, wala po yung ating mission and yung ating purpose. So yan po, ang PhilHealth po, sabi nga po ni Sir Arlan, no, hindi po yan para sa mga empleyado, para po yan sa mga Filipino, sa lahat po. Yes. Senior citizens natin na pasyente, apart from PhilHealth benefits, magagamit din ba ang senior citizen discount? Paano yung application nito sa bill? Yes po, DJ Alex. I-deduct din po yung senior citizen discount. Susunod din po doon ang PhilHealth benefits. Kung may HMO po si senior citizen, iaawas din po niya dun sa hospital bill. So, alin ang mauuna? Halimbawa, may HMO si senior citizen. At paano po yung pagkasunod-sunod? Hierarchy. Bali, senior citizen, senior citizen Alisin mo na yung discount ng That's senior citizen. 20%. that's 20% po. PhilHealth benefits po. PhilHealth. And then yung HMO, doon po laging papasok huli yung ang HMO. Okay. Private insurance niya. Paano kung halimbawa meron pa siyang PWD? Pwede rin. Ayan. Sabi niya, pwede ba? Lahat ng percentage. Lahat ng vouchers, lahat ng discount, lahat ng ID. Hindi po. Kay opo. Isa lang po sa mga benefits. Ah, okay. Kung si senior, yung sa discount. Isa lang sa membership category. Ayan, kung na-identify siya as senior citizen, of course, yung senior citizen. Yes. Kung na-identify naman siya as Kung under siya dun PWD, sa PRPWD naman, yung As sa PR. PWD. yung lahat ng discount, no? Kaya, Baka may utang pa yung 20 plus 20, 40. Sabi niya. pero actually, ang target talaga po, DJ Alex, is hanggat maaari nga wala nang bayaran. Kaya sana po yung mga privileges, yung mga discount na para po sa senior citizens maibigay. Kaya lagi po nating i-check yung mga kasama po natin na tumutulong po sa senior citizen natin or lifetime members. Check po natin yung kanilang bill po, no, sa hospitals kung tama yung mga naibawas, statement of account, yung kanilang senior citizen discount, kung merong private health insurance, ayan, and of course yung PhilHealth, importante po yun, na maibawas. Napaka-importante din ng senior citizen ID niya. Kasi hindi lang PhilHealth, pati po yung 20% na discount nyo po sa pagkaka-ospital. Kasi po under dun sa RA 10645 natin, hindi lang naman automatic coverage of PhilHealth, pero yung mga benefits po na hospitalization and even outside of hospitalization, meron pa din sila. Ibang benepisyo from our DSWD naman. Okay. And sakot din ba ng konsulta yung mga senior citizens and lifetime members for this particular package and other concerns ng ating senior citizens and lifetime members? Kanino po maaring makipag-ugnayan? Yes po, sakop po ng konsulta package ang ating mga senior citizen at ang ating mga lifetime members. Magpaparehistro lamang po sila sa napiling healthcare facility or maaaring magtungo po sa mga PhilHealth office para makapagpa-register po ito. And of course, sa mga may nagtatanong din or may nagsuggest yata na sana po, di ba DJ Alex, yung may priority lane, pinaprioritize yung mga senior citizens, lifetime members, kahit yung mga pregnant, PWD sa mga PhilHealth offices, yes po. Isa po yan sa binabantayan din ng ARTA and ng PhilHealth po na dapat meron po tayong priority lane po para sa ating mga senior citizens. At isang initiative din naman ng PhilHealth din po, yung pakikipag-ugnayan natin sa mga OSCA, Office of the Ayan Senior po. Citizens Association po natin or affairs natin. And yung mga FESCAP or Federation for Senior Citizen po, Yes. na kung saan po pwede din na yung senior citizen natin kung hindi kayang pumunta or magsadya sa local health insurance office natin, through their OSCA na mga officers din po nila ay makapag-fill out ng form, makapag-register sa PhilHealth, at maging part na rin nung konsulta natin na benefit. Mga senior citizen po natin na unable to sign po. So, pwede naman po yung TAMARC. Yun nga lang po, kailangan po, nandun po sa tabi po ng TAMARC niya, yung pangalan and signature ni witness to TAMARC. Mag-a-attach din po si witness to TAMARC ng
ID po. So, okay lang po kung hindi po makapunta si senior citizen sa office, pwede po siyang gumawa ng authorization letter po. Kasi may mga time na naka-admit naman sila, Yes po. so hindi sila na makapirma. So, Ayan, pwede so po sa pwede thumb po yung thumb mark. Yes. Ito usually tinatanong din po sa atin. Sabi niya, paano hindi siya makapirma? Ayan, so thumb mark po pwede, DJ Alex. Senior citizen po ako, will be scheduled for operation by October in a government hospital. May health benefits po ba ako? At ano yung mga kailangan kung kukuha po ako ng MDR? Thank you. Ayan. Okay, una po sa lahat, di ba, no, partner Dines, is kung sa government facilities po siya, ayan, walang problema basta basic or ward accommodation. Wala yung kanina pong napag-usapan po natin na no copay, no balance billing, walang babayaran. So yung kailangan lang po, di ba, no, mga partners, ano yun ulit, yung ating PhilHealth member registration form and Senior citizen ID. Ayan. Kasi nagtataka siya, wala akong MDR. No worries po, DJ Alex. Sa mga lolo't lola po natin. Basta mag-fill out lang po tayo. Patulong po tayo sa anak natin o sinong kasama natin. Fill out lang po ng PhilHealth member registration form. Nandun na rin po sa facilities. Yes po. Tapos yung ating senior citizens ID, okay na po yun. At dahil scheduled naman yan by October, and we are really hoping, kasi na-promise din na within the day po ay maayos din yung portal natin sa mga facilities natin. By October po, hindi nyo na talaga kailangan yung MDR ninyo. Pag okay na po yung system Kay natin sa portal mga lang po. facilities. Si portal na lang po yan. So, no worries na po tayo. Basta po, magpalakas tayo para dun sa scheduled operation po natin. So, nandyan naman po yung mga hospital clerk and staff po natin na siyang tumutugon sa mga PhilHealth concerns po or mga P-cares din Ayan, may natin. P-cares Pwede po tayo. silang magtanong sa mga PK. Pwede po Opo. kayong i-assist na mga yan in any way possible po para maging smooth yung ating availment process. Opo. Again po sa mga hospitals po, meron tayong PhilHealth Cares. Tanong nyo lang po, saan po yung ano dito, PhilHealth Cares. representative? Usually nasa Yun po. admitting section I-assist po sila tayo. or dun sa billing section po ng mga hospitals natin. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!